Ngayong 2026, napakadami na talagang pwedeng pagpilian pagdating sa mga motor. Mula sa budget scooters hanggang sa mas malalaking ride na sulit ang performance. Pero kung pang budget at practical ang hanap mo, narito ang top 10 na abot kaya ng motor na sulit bilhin at wala kang pagsisisihan kapag ito ang motor na binili mo. Ang top 10 natin ay ang ADB 160, the SUV Pride. Ang Honda ADB 160 ang isa sa pinakapoging scooter dito sa Pilipinas. Adventure style, maganda ang tindig, poging-pogi talaga. At madami ang gustong-gustong bumili ng ADB 160 dahil na din sa magandang forma nito. Pero bukod sa magandang forma, meron din itong magagandang practical features. Unang-una na nga dyan, meron itong bulsa sa harapan at meron itong built-in charging port na pwede ka na mag-charge ng phone mo. At meron itong underseat storage na malaki din na kasyang-kasya na rin ang mga gamit mo. Meron din itong malapad na upuan, kaya komportable ka sa mahabang biyahe, ganun din ang angkas mo, at perfect na perfect sa mga average height dahil mababa lang ang kanyang seat height, 780mm. At meron pa itong malaking fuel capacity na 8.1 liters, kaya matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina. Napakatipid din ito sa gasolina na kumukonsumo lang ng up to 40 to 45 km per liter. Pagdating sa comfort, relax na relax ka dahil pwede mo pang ma-extend ang paa mo. Pagdating sa suspension, maganda ang play. Sa likod ito ay naka-Showa suspension, at pagdating sa braking power, malakas din ang braking power, at meron pa itong ABS o anti-lock braking system, at meron pa itong safety features na HSDC. Pagdating sa performance, hindi ka mabibitin dahil ito ay naka 4 valves na. Ang maximum power nito ay 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. Ang maximum torque ay 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. May malalapad na gulong na perfect pang on-road and off-road dahil naka semi-dual purpose tires na ito. Ang sukat ng gulong ay 110 by 80 by 14 sa harapan, sa likod ay 130 by 70 by 13. Pagdating naman sa presyo, 167,400 pesos. At sa ngayon, meron na itong bagong version din na inilabas. Ito ang with Road Sync o Honda Road Sync na nagkakahalaga naman ng 174,900 pesos. Ang siyam sa ating listahan, itong Yamaha NMAX 155. Ang Yamaha NMAX 155 ang isa din sa sulit bilhin dahil sa napakagandang forma nito at madami ding mga practical features. Komportable ka din sa motor na ito. Meron itong malapad na upuan, extended footrest din na matutuwid mo ang mga paa mo. Design for touring ang motor na ito, maxi scooter talaga ang pormahan. Meron din itong mga convenient features kagaya na merong dalawang bulsa sa harapan, meron na rin built-in charging port at merong napakalaking underseat storage na kasya na rin ang helmet. Sa mga safety features, ito ay naka dual channel ABS na, meron ng traction control system kaya mas panatag ka sa mahabang biyahe. Perfect na perfect din sa mga average height ang Yamaha NMAX 155 dahil 770mm lang ang kanyang seat height. Napakalapad ng kanyang upuan kaya relax na relax ka din, ganoon din ang angkas mo at malambot ito. Kahit sa stock na upuan lang ay talagang komportable. Mas maliwanag ang mga buga ng ilaw nito ngayon dahil naka LED projector light na ang kanyang headlight. Mas pinaporma dito pa lang sa harapan. At maganda rin ang handling ng Yamaha NMAX 155. Malalapad din ang kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong ay 110 by 70 by 13. Sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Maganda rin ang kanyang suspension na naka-telescopic fork sa harapan. Sa likod ay naka-dual shock at meron na rin itong sub-tank. Ang fuel capacity nito ay 5.4 liters. At dahil ito ay fuel injected na din, matipid na rin sa gasolina na kumukonsumo lang din ng up to 35 to 40 km per liter. At pagdating sa performance ng NMAX, hindi ka talaga mabibitin. Ang maximum power nito ay 15.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. Sa ngayon, meron na rin dalawang variant ang NMAX, ang standard version at ang TechMax. Pagdating sa presyo, ng standard version ay nagkakahalaga ng 155,900 pesos. Ang TechMax naman ay 175,900 pesos. Pangwalo sa ating listahan itong Honda Giorno Plus 125. Isang classic scooter na merong magandang forma. Perfect din pang araw-araw dahil sa napakadaming convenient features. Meron itong malapad na flat footboard sa harapan. Merong bulsa sa harapan at pwede ka na rin mag-charge ng cellphone mo. Meron din malaking underseat storage at meron din malapad na upuan. Kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe, ganun din yung angkas mo. Sa picture, aakalain mong maliit ang motor nito, pero sa personal, malapad ito, medyo bulky. Pero maganda naman sa kanya, mababa lang din ang kanyang seat height na 780mm, kaya perfect din sa mga average height at napakagaan lang nito
na 116 kilos. Kaya hindi mahirap i-maniobra at hindi mahirap itukod-tukod. At napaka-elegante ng forma nito kapag tinignan mo ito dito sa harapan at sa side view. Pagdating naman sa fuel capacity nito, mayroon itong 5.4 liters. Matipid din ito sa gasolina na kumukonsumo lang din ng 45 to 47 km per liter. Malalapa din ang mga gulong nito. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 100 by 90 by 12, ganun din sa likuran. At pagdating sa performance nito, kahit na ito ay 125cc lang, hindi ka mabibitin dahil ito ay naka 4 valves na at meron ding ESP Plus engine. Ang maximum power nito ay 8.49 kW at 8,750 RPM with a maximum torque of 11.6 Nm at 5,250 RPM. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 101,900 pesos. Pang-pito, Yamaha Mio Faccio 125. Ang Yamaha Mio Faccio 125 ay isa din sa practical na motor na mabibili mo dito sa Pilipinas. Meron itong iba't ibang kulay. Napakadami din itong convenient features na perfect din pang araw-araw. Kagaya na meron din siyang malawak na footboard sa harapan, kaya kung galing ka sa grocery, marami kang paglalagyan dito dahil meron kang sapat na space. Meron din itong hook at merong retractable hook, merong bulsa at merong built-in charging port, meron din malaking underseat storage at napakaganda ng kanyang forma, napaka-elegante din, retro style din o classic style din ang motor na ito pero pinaghalong classic at modern yung kanyang disenyo. LED na din yung kanyang headlight at perfect na perfect, mapababae man o lalaki ang motor na ito. Matipid din ito sa gasolina dahil fuel injected na din, kumukonsumo lang din ng 45 to 50 km per liter at hindi ka rin mabibitin sa performance ito dahil ang maximum power nito ay 8.4 PS at 6,500 RPM with a maximum torque of 10.6 Nm at 4,500 RPM. Malaki din ang kanyang fuel capacity, 5.1 liters, kaya matagal din bago ka maubusan ng gasolina at meron siyang malapad na upuan kaya relax na relax ka din sa mahabang biyahe, ganun din yung angkas mo. Mababa lang din ang seat height nito na 750mm kaya abot na abot mo ang ground kahit na ikaw ay average height lang. Mga gulong nito ay parehong 110 by 70 by 12 sa harapan at likuran. Malapad din ang kanyang gulong kaya maganda din ang stability ng motor na ito. Pagdating naman sa presyo, ito ay nagkakahalaga ng 93,900 pesos. Pang-anim sa ating listahan ng Honda Click 160. Isa din ang Honda Click 160 sa maraming practical features at sulit na sulit ang pera mo dito. Meron din tumalawak na flat footboard sa harapan, kaya meron ka rin paglalagyan ng mga gamit mo. At isa yan sa maganda dito dahil 160cc pero naka flat footboard. So perfect talaga pang daily at pang long ride ang motor na ito. Hindi ka rin mabibitin sa performance nito dahil naka 4 valves na rin ito. Kaya malakas na rin ang arangkada. Ang maximum power nito ay 11.3 kW at 8,500 RPM. The maximum torque of 13.8 Nm at 7,000 RPM. Then of course ito ay program fuel injected na din. At ito ay napakatipid sa gasolina at subok na yan ng maraming Pilipino na gumagamit ng Honda Click 160. 46.7 km per liter ang kanyang average fuel consumption. Meron din itong 5.5 liters fuel capacity kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. At napakababa lang din ang seat height nito, 778mm lang. Kaya hindi kayo mahihirapang maabot ang ground. Perfect din sa mga average height at napakaligaan lang din, 116 kilos lang. At naman sa mga gulong nito, 100 by 80 by 14 ang sukat nito sa harapan, 120 by 70 by 14 naman sa likuran. Then yung kanyang preno, disc brake sa harapan, sa likod ay naka-drum brake. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga ng 116,900 pesos. Panlima sa ating listahan, itong Yamaha Mio Gear 125. Ang Yamaha Mio Gear 125 ay marami na rin tumatangkilik dahil napatunayan na din na maganda ang performance, matipid sa gasolina at low maintenance lang din. Marami din itong mga practical features kasi unang-una naka-flat footboard din, meron din bulsa sa harapan at meron ding underseat storage. At maganda rin ang kanyang forma kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit madami nagkakagusto sa motor na ito. At ang maganda nga sa kanya, meron siyang hook sa harapan at meron pang retractable hook. Kaya very convenient kung marami kang dala. Di ka rin mabibitin sa performance nito para sa isang 125cc. Ang maximum power nito ay 9.4 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.6 Nm at 5,500 RPM. Napakatipid din ito sa gasolina. Kumukonsumo lang din ito ng 45 to 50 km per liter. Kahit maliit ang kanyang fuel capacity na 4.2 liters, matagal na din bago ka maubusan ng gasolina. Mga gulong nito naka-tubeless na din. Ang sukat ng kanyang gulong ay 80 by 80 by 14 sa harapan at 100 by 70 by 14 sa likuran. Ang preno naman nito ay disc brake sa harapan at drum brake sa likuran. At pagdating naman sa presyo nitong Yamaha Mio Gear 125, napaka-affordable lang dahil nagkakahalaga lang ng 79,400 pesos para sa standard variant.
At sa S version naman ay 84,400 pesos. Pang-apat sa ating listahan ng Honda Click 125. Itong Honda Click 125, sikat na sikat ito ngayon lalo na't naglabas pa ng bagong version ngayon na mas maporma at meron pang nakakilis. Itong Honda Click 125 noon pa man talagang madami na ang tumatangkilik sa motor na ito. Isa din ang motor na ito sa pinipili ng mga MC taxi o ng mga food delivery rider dahil depende sa gasolina, plus meron pa siyang mga convenient features na meron nga siyang flat footboard sa harapan din, may built-in charging port na din. Plus, napakaganda ng forma ng Honda Click 125 kaya hindi nakakapagtaka kung bakit madami ang bumibili sa motor na ito. LED lahat ng mga ilaw, naka-digital panel, maganda mga edges, magandang pagkakadisenyo. Talagang pinag-isipan ng Honda Click 125 kaya hindi nakakapagtaka kung bakit isa ito sa nagustuhan at pinili na maraming Pilipino na bilhin. Malakas din ang arangkada ng motor na to kaya hindi ka rin mabibitin sa performance para sa isang 125cc. Ang maximum power nga nito ay 8.26 kW at 8,500 RPM with a maximum torque of 11 Nm at 5,000 RPM. Maganda dito sa motor na to, perfect na perfect sa mga average height. Mababa lang kasi ang kanyang seat height na 769mm. Maganda din ang stability ng motor na ito. Maraming beses na ako nakasubok ng Honda Click 125. Napakaganda ng handling ng motor na ito. At kagaya ng sabi ko kanina, merong ang bagong na-release ang Honda dito. Ito na yung mas magandang forma nito, tapos meron na rin siya nakakilis. Ang standard version nito nagkakalaga ng 82,400 pesos. Then yung nakakiles ay 86,900 pesos. Pangatlo sa ating listahan ang Suzuki Bergman Street 125. Ang Suzuki Bergman Street 125 ay isa rin sa motor na practical bilhin, hindi ka magsisisi, sulit na sulit ang pera mo dito. Napakadaming convenient features ng motor na ito at napaka-komportabling i-drive. Comfort and convenience talaga ang dala ng Suzuki Bergman Street 125. Maxi scooter style din ang motor na ito. May pagka-bulky din kaya hindi mo rin mapagkakamalang 125cc. Napakaganda ng disenyo nito. Talagang pinag-isipan din ng Suzuki kaya hindi nakakapagtaka kung bakit madami ang tumangkilik sa motor na ito. Then ayan nga, meron siyang malawak na footboard dito sa harapan na marami kang mailalagay. Merong hook, merong retractable hook, meron din dito mga bulsa dito sa harapan, meron na rin built-in charging port. Malapad din ang upuan nito kaya komportable ka, malambot din kaya komportable kayo pareho ng angkas mo. Tapos seat height naman ito 780mm lang din naman kaya perfect din sa mga average height. 112 kilos lang ang kanyang timbang kaya hindi rin mabigat, at pagdating naman sa fuel capacity nito 5.5 liters kaya matagal din bago ka maubusan ng gasolina. Ang fuel consumption nito kayang umabot ng 50 km per liter kaya malayong malayo talaga ang mararating mo. Ang maximum power nito ay 6.4 kW at 7,000 RPM with a maximum torque of 10.2 Nm at 5,000 RPM. At pagdating naman sa presyo, meron itong dalawang variant. Yung standard version ay nagkakalaga ng 84,400 pesos. Itong Suzuki Bergman Street 125BX naman ay nagkakahalaga ng 93,400 pesos. Pangalawa sa ating listahan ang Yamaha Mio Gravis 125. Ang Yamaha Mio Gravis 125 ay isa din sa napaka-practical na motor. Sulit na sulit ang pera mo dito, hindi ka magsisisi sa motor na ito. Ang Yamaha Mio Gravis 125 ay mas pinaganda dahil dito sa version 2. Kung yung version 1 madami ang bumili, itong version 2 mas lalong dumami dahil mas pinaganda yung kanyang forma. At hindi lang kasi basta forma ang maganda dito, yung convenience din na dala nito. Meron siyang malawak na footboard dito sa harapan kaya marami ka rin paglalagyan ng gamit mo, plus meron na rin itong bulsa. At isa sa maganda sa Yamaha Mio Gravis 125, yung kanyang fuel refiller na nasa labas. Hindi hassle kung magpapagas ka dahil nandyan lang sa harapan. Kaya kung marami kang dala-dala, hindi mo na kailangan buksan o tanggalin yung mga dala-dala mo na nakatape dito sa likuran mo. Hindi ka na mahahassle. Yan ang isa sa selling point kung bakit madami ang bumibili sa motor na ito dahil nandito yung kanyang fuel refiller sa harapan. Meron siyang bulsa dito sa harapan. Tapos meron na rin itong built-in charging port so pwede ka na rin mag-charge ng phone mo. Then matipid din ito sa gasolina. Anyway, maliit lang ang kanyang fuel capacity na 4.2 liters pero dahil matipid din naman sa gas, malayo na rin ang mararating mo kaya na rin ito makarating ng 45 to 50 km per liter. At isa pa sa maganda sa Yamaha Mio Gravis 125, napakaganda ng handling nito. Maganda ito pagdating sa cornering, hindi ka mahihirapan dahil malalapad din kasi yung kanyang mga gulong. Yung sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 100 by 90 by 12, sa likod ay 110 by 90 by 12. Pareho na rin naka-tubeless. At itong motor na to, napakalakas ng braking power. Disc brake sa harapan at drum brake sa likod, pero napakalakas ng braking power ng motor na ito. At ayun, diba? Napakaganda ng forma ng Yamaha Mio Gravis 125. May pagka-bulky din siya, kaya perfect din sa mga malalaking tao. Kaya okay din bilhin. Sulit din ang pera mo dito sa Yamaha Mio Gravis 125.
Pagdating naman sa presyo nitong Yamaha Mio Gravis 125, ito ay nagkakahalaga ng 84,900 pesos. At ang pinakala sa ating listahan, ang nangunguna, ang Honda Beat. Ang motor na to ay wala kang pagsisisihan, napakatipid sa gasolina, maganda ang forma, mura ang mga pyesa, maganda ang performance. Isa sa dahilan kung bakit madami ang bumibili sa motor na to ay una, matipid sa gasolina. Kayang umabot ng fuel consumption nito ng up to 60 km per liter. Napakatipid sa gas, di ba? Kaya naman ito ang perfect pang partner sa hanap buhay, itong Honda Beat na ito dahil napakatipid. Kahit maliit ang kanyang fuel capacity na 4.2 liters, malayong malayo na ang mararating mo dahil sa pagiging matipid sa gasolina. Then pagdating naman sa mga convenient features, napakadaming convenient features. Naka-flat footboard sa harapan, merong bulsa. Naka-flat footboard sa harapan, meron na rin itong built-in charging port ngayon at meron din storage. At pagdating sa forma, maganda din yung kanyang forma, napaka-sporty na din, LED na rin ang kanyang headlight. At ito ay perfect na perfect sa mga beginner o yung mga nag-uumpisa pa lang. Ang seat height nito ay 742mm. Perfect na perfect sa mga mabababang rider, mga 5 flat ang height, pababa. Pwede sa inyong Honda Beat na ito. Napakagaan lang din, 89 kilos lang, very lightweight lang ang Honda Beat na ito. Pero maganda sa kanya kahit na ito ay maliit o mababa ang seat height, mataas ang kanyang ground clearance, 147mm, kaya hindi sasayad ang ilalim bahagi nito. Yung kanyang mga gulong naman, 80/90/14 sa harapan ang sukat at 90/90/14 sa likod. Pagdating sa performance, hindi ka mabibitin dito sa Honda Beat. Ang maximum power nito ay 6.63 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. Hindi ka bibitinin dito sa Honda Beat na ito para sa isang low displacement na motor. At ang maganda sa kanya, napakamura ng kanyang mga pyesa, maraming available kaya hindi ka mamumroblema kung sakaling kailanganin mo. Mura lang din ang maintenance sa motor na to o mababa lang ang maintenance. Alagaan mo lang sa change oil, linis pang gilid, gagaya lang din naman ng mga typical na motor. Pagdating sa tibay, subok na ang Honda Beat, talagang matibay. Then pagdating sa presyo, sobrang affordable. Yan naman talaga maganda dito. Isang Honda motorcycle na scooter na matipid sa gas, maganda ang forma at affordable pa. Anyway, meron na rin itong dalawang version ngayon. Meron itong standard at ang premium na kulay lang naman ang pinagkaiba. Ang standard version ay 72,400 pesos. Ang premium variant naman ay 74,400 pesos. At yan ang top 10 na motor na hindi mo pagsisisihan kapag binili mo. Maraming practical features, matipid sa gasolina, reliable, affordable, at kilala ang brand dito sa Pilipinas. Kaya kung kailanganin mo man ng pyesa, hindi ka mamumroblema dahil madaming available. Plus, kung sakaling kailangan mong ibenta, hindi bababa ang resale value dahil branded at kilalang kilala. Bago magtapos ang video na ito, tatanungin muna kita, ano sa mga motor na napag-usapan natin ang nagustuhan mo? Isa ka rin ba sa nagbabalak bumili ng motor? O meron ka ng motor at isa ba ang motor mo sa napag-usapan natin sa video na ito? I-comment mo naman ang iyong opinion sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.